Bible and song and serving church, helping the people and evangelism. Church members have many good talents. Dalagyan may nagkadayang mga talentos, manana sa pulo sa Ginoo, doon na kami mga skills, doon na kami mga talento, pagkanta o pagdaig sa Ginoo. So we can pleasing to God Almighty very much with our talent came from the Lord Jesus Christ. Kung makalahi kayo ikaw makahimot kita sa amahan, huwag kang Ginoong Jesucristo, pinagi niya ng mga talento o gasa na iyang gitugyan, pagtataganan diyan kanimo. Today we read the Bible, 1 Corinthians chapter 1, 18 to 25. Diya sa unang Korinto, Kapitulo 1, 18 hangtod 25. Unang Korinto 1, 18 hangtod 25, doon ang pagbasa. We read the whole together. Duwanta, kayang minsay may tungod sa kamatayon ni Kristo dito sa cross, binuang alawi atong nangalaglag, apat ka na itong iluwas, gawang tini sa Diyos. Ang kasulatan naging unimon kung kawang kaibalo sa mga maalam, huwag isalikway ko ang kalam sa mga pinahad mo. Busa, unsa na may kapuslanan sa mga maalam, o sa mga makinangadnon, o sa mga bakit, sa lagtugin, ini kalibutan. Ipagita sa Diyos na walay kapuslanan ng kaalam, ini kalibutan. Kaya iya kaalam ako'y pagbuhod sa Diyos na wala makaila kaniyang pinagi sa tawa ng ginagmang. Kapag gibutan sa Diyos, ang pagluwas ni atong mutuo pinahagi sa ilang gihingog, binuang ang isay, nga maway akong giwali. Ang mga audio na kinahanglan o mga milagro haging pamatuod, o ang mga berego ng kita o kalam. Kapag kami nagsangyang magpisugilan sa cross, kiningpin sa ila, dili matawag sa mga audio, o binumapalang sa mga dili-audio. Apanalon niya itong itawag sa Diyos, o Diyos siya o Grego, si Kristo mawanggawa ng kahalang sa Diyos. Kaya giisip nila ang binuang sa Diyos mas malalamon, pakaysa kinahagman sa tao, ang ilang giisip na kawiyang sa Diyos, mas lingkod pa kaysa kusog sa tao. Amen. Today we have a message about the cross of Jesus Christ, the home of our new life. So karon ato kayo pag-abit ang kinimayong balita nagikan ni Ginoong Jesucristo mga ang cross ni Ginoong Jesucristo mga sinugdan nga kabuangkan sa atong bagong kinabuhi. In our physical life, our mother's womb is the home from the which we were born. Sa atong pisikal nga bahin, kining taguangkan sa atong mga ginikanan, sa atong mga inahan, mao ang una natong pinoy-anan nga kita na imugso. Likewise, in our spiritual life, the cross of Calvary is our wombs. Ug sama gayud niya na ang spiritualo natong kinabuhi, ang cross sa Kalbaryo mao ang ato unang taguangkan or mao ang ato unang dapit nga gipunduan. Our spiritual life cannot exist without the cross of Calvary, just as our physical life cannot exist without the womb of our mothers. Ang spiritualo nga kinabuhi nato na imugso or dili mahimugso kung wala ang cross sa Kalbaryo. Sama gayud nga pisikal nato nga kinabuhi, dili usab mahimugso kung wala ang taguangkan sa atong ginikanan. Listen to the message very carefully to make a wonderful Christian life. Kung pamandiyaw na to ang misay sa Dios, karon kabutagon, aron makabatang kita, manindot niya kasalan kinabuhi. Number one, the cross of Calvary is the culmination of God's love. Ang unang mao ang cross sa Kalbaryo mao gayud ang dapit diin gipakita sa Dios sa iyang gugma. The Bible says the cross of Jesus Christ is the symbol of grace that freed you and me from sins. Una, ang cross ni Ginoong Jesucristo nagsimbolo gayud kini sa grasya nga mo'y nagpaigawas kanato sa atong mga sala. Bible says in Romans chapter 6 verses 6 to 7. Diya sa Roma Kapitulo 6, versikulo 6 hangtod 7. For we know that our
old self was crucified with him, so that the body ruled by sins might be done away, with that which no longer belongs to sin. Because anyone who has died has been set free from sins. Amen. When we understand this message, you cannot make any kind of sin and troubles. Kung ato masaktan kini nga mga misay karon, dili na kita makahimo pa ako magpakasala. Because of Jesus Christ crucified a lady with our simple letters. Nagawang si Ginoong Jesucristo, iya nag-iudilansan dito sa cross, kining atong mga tawhanon nga mga kinaiya. So we must make a pure mind, pure heart through cross of Jesus Christ. So usab niya na, kinahanglan kita magbaton og hinlo o puti nga waluna nga na kang Ginoong Jesucristo. The old man of Adam was crucified, and we were given a new start in Jesus Christ. Ang daan ng pagkatao ni Adan, nalagsang ngayon, ug giatagan kita niining bago makinabuhi nga nakaginoong Jesucristo. Bible says 1 Corinthians chapter 15 verse 22. Diya sa unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 22. Unang Korinto 15 22. For as in Adam all die, so in Christ will be made alive. Panahon sa pagtanatong sa ilang pakiusa kang Kristo. All Bible mention about we have been all die because of the Adams. O ang Biblia gayon nagisgot nga ang mga tao na mamatay gayon tungod kay naiusa sila kang Adan. And then we'll be alive, live a new life with the Jesus Christ. Kapanatuna kita bagong kinabuhi nga nakaginoong Jesucristo. Because Jesus divided every kind of simple letter through his crucifixion on the cross. Kay gilupig gayon ni Ginoong Jesucristo ang tanan ng mga salawayon or mga dili maayong buhat nato dito sa cross. So Bible says Ephesians chapter 2, 5 to 6 says. Diyan sa Efeso Kapitulo 2, versikulo 5 hangtod 6. Efeso 2, 5 hangtod 6. Mga In which tibasa. you used to live and you Bisan follow kami nga the kanilang way of tumatay this na kita sa world. Espiritu. Of the Kung sa aming rule of the pagkautan, ibanaw kita kingdom niya uban of kang the Kristo. Spirit we see Naluwas now ako and sa was graso sa in Diyos. those who Ibanaw are kita His niya Lord. uban kang Kristo. All of us Aron who knew makayuban kaniya about them at dito sa one time, kalimitan. enterprise, the craving of our praise and the following its desires. Continue verse 6 says. Padayon sa versikulo 6, ibanaw kita niya uban kang Kristo, aron makayuban uban kaniya dito sa kalangitan. Amen. God leads us from the simple letters. Kung ang Diyos, pag nagbanaw ka na to, gikan sa atong mga tawhanon nga mga kinayan. Because Jesus crucified our simple letter on the cross and dies. Tungod kay si Ginoong Jesucristo naglansang niining atong mga tawhanon nga kinayan dito sa krus ug namatay. That's why Jesus gave us a new man and life on the crosses. Manang giatagan ta sa atong Ginoong Jesucristo o bagong kinabuhi, bagong pagkatao pinaagi sa iyang gibuhat dito sa krus. That's why when we believe in Jesus Christ, we'll become a new creation, new peoples. O sa diyang magtuta nga anak kang Ginoong Jesucristo, mahimo kitang bagong katawan. 2 Corinthians chapter 5 verse 17 says. Ikaduhang Korinto Kapitulo 5 versikulo 17. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has come, the new is Kay bisan kinsa here. mahimo sa kang Kristo bago na siyang binuhat. Ang daan niya ginaog ang bagong niabot na. As a Christians, we must live a new life every day and night. Kung isip ko sa kang Kristohanan, kinahanglan kitang mabaton og bagong nga kinabuhi hatag adlaw. Because the Bible says Romans chapter 6 verse 4. Diya sa Roma Kapitulo 6 versikulo 4 itong pagbabasahon. We were therefore buried with him through baptism into death, in order that just as Christ has been
live a new life, no more sins. O kung nagduta ka na kang Ginoo sa Kristo, pag kinabuhi kitag bago kinabuhi o dili na magpakasala. That's why be careful to follow the someone will lead you, destroy your life for simple letters. O ato gayong pagkabantayan ang matag usa ka nato atong gisunod nga mo'y makagiya nato nga mubuhat o mga dili mayong utang. If you follow them, your life will destroy them, no more hopes. O kung ato sila nga pagasundon, ato kinabuhi mahimong usa ka. That's why we need Jesus Christ. We need to follow the way of Jesus Christ in all the times. Kaya kinahanglan nato si Ginoong Jesucristo o sa kanunay ato pagasundon na niya kayo mga buhat. So many people destroyed their life to follow the false believers. O dagang mga tao pang nahimong gumot ilang kinabuhi tungod gyud sa ilang pagkuyo-kuyo o ilang pagsunod sa usa ka dili magtutoo. To distinguish who is the good believer and the purified Christian, we must listen to the message and study Bible more carefully. Pero kaya may mo kitang maayong Kristohanon, kinahanglan usab ta magpamaladong sa pulo sa Ginoo. And then your life will be rejoicing and happiness. Ug ang inyong matag kinabuhi mo puno gyud sa kalipay. Number 2, the cross is the confirmation of the God's love. Ug ang ikatwa mao ang cross mao gayud ang pagpamatuod sa gugma sa Dios. God's love that gave Jesus as a sacrifice for you and I. Ang gugma sa Dios nga iyang gihatag si Ginoong Jesucristo isip sa kahalan alang kanimo ug kanako. Bible says 1 John chapter 4 verse 10. Diya sa unang Juan kapitulo 4 bersikulo 10. Unang Juan 4. This is love, not that we love God, but that He loved us and has sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Amen. Jesus loved us, and then He became a atoning sacrifice for our sins. O si Ginoong Jesucristo na igugma gayud pagkayo kanatong tanan nga gihimo niya iyang kaugalingon isip nga buhing halad sa pagtubos sa atong mga sala. Bible says Jesus had no sin, but He shed His blood for the forgiveness of our sins. Ang Biblia nagaingon nga wala kayo isala si Ginoong Jesucristo apan siya kayo gidagdagan sa kapuhon sa Dios. This is the atoning sacrifices. Kung mao kini ang halad sa paglukad o pagtubos sa mga tao. That's why Jesus endured cruel suffering on the cross for you and I. O giatos kayo ni Ginoong Jesucristo ang kapait sa kalisod sa iyang naagian dito sa cross alang kanimo kanako. Jesus was abandoned by God because of you and our sins. O si Ginoong Jesucristo giabandona siya sa Dios tungod sa atong mga sala. Bible says in Matthew chapter 27 verse 46. O diya sa Mateo 27:46. Mateo 27:46. About 3 in the afternoon, Jesus cried out in a loud voice, Eli, Eli, lama sabachthani, which means, my God, why have Kung you sa pag-alas forsaken niya me? sa akong migulo si Jesus, Eli, Eli, lama sabachthani. Nga sa ato pa, Diyos ko, anong gibiyahan mo man ako? At that time, all of the world become darknesses. Kung niyato kayong higayunan sa tibukban, sa kalibutan, doon na kayo'y kangitid. Because of the Jesus died on the crosses. Tungkol kayo, si Ginoong Jesucristo namatay dito sa cross. At the moment, Jesus cried, my God, why have you forsaken me? Kung niyaning higayuna, si Ginoong Jesucristo, nagtuhaw kayo na sa Diyos, na
Diyos ko, anong gibiyahan mo man ako? Jesus Christ abandoned his life on the cross for save you and I. So, gihalat kayo di Ginoong Jesucristo, iyang kinabuhi dito sa cross, alang kalimutan ako. Also, Jesus Christ endured the deep contempt of the Jews on the crosses. O si Ginoong Jesucristo, iyang ginapos ang kapait sa pagbiyay-biyay sa mga Hudyo dito sa cross. The Jewish people insult and continue to say to Jesus likewise. Matthew chapter 27 verse 40 to 42. Kung sa Sagrado Gyapong Kapitulo, Mateo 27, 40 hangtod 42. You who are going to destroy the temple and rebuild it in 3 days, save yourself from down from the cross. If you are the Son of God, in the same way, the chief priests, teachers of the laws, and the elders mocked him. O sa mga namunuan sa mga Hudyo, sila miingon, giluwas niya mo ba na dili siya makaluwas sa iyang kaugalingon? Kung tinuod nga siya ang ari sa Israel, kinahanglan munaw siya sa krus, karon dayon aron mo ko titapad niya. Because the priests and the teachers of the Lord, elders of the church, they did not understanding about Jesus Christ. Tungod kayo ng mga arianong pari o mga kadaguhan sa Israel, wala kayo sila kay balo nga si Ginoong Jesucristo, mao ka Kristo. So, we must understanding about the Jesus Christ very carefully through Holy Scriptures. Kung kinahanglan natin masabtan nga kinsa kayo si Ginoong Jesucristo, pinaagi sa mayong balita. Jesus Christ held Peter back again despite his 3 denials. Kung si Ginoong Jesucristo nagkupot pagbalik kang Pedro, bisan to gilimot niya siya sa makatuloy. Apostle Peter was denied 3 times Jesus Christ. I don't know Jesus Christ. Kung kini si Pedro, yung gilimot si Ginoong Jesucristo, wala siya makaila kang Ginoong Jesus. Bible says in Mark chapter 14, 67 to 71. Nato kita sa Marcos Kapitulo 14, 67 hangtod 71. When she saw Peter warming himself, she looked closely at him. You also were with that Nazarene Jesus, she said, but he denied it. I don't know understand what you are talking about. He said, let out in the statues. When the servant girl saw him there, she said again, God is standing around. The parents one of them, again he denied this, and the little wise, God is standing near said to Peter, surely you are the one of them, for you are the Galileans. Pagka-taw-taw, bingon usap ang mga tao kang Pedro. Dili ka kayo makalimot na kauban kaniya, kay taga-Galilea ka man. Dili gayon na, nanumpa si Pedro, bisang mamatay pa, kukalong tayo. Wala kayo na kumakailan niya ng tao ng inyong gisputan. When Jesus tried through Roman soldiers, they are beating too much. At that moment, Apostle Peter denied Jesus Christ 3 times. Samtang kayo na si Ginoong Jesucristo ana sa iya sa mga kamot, sa mga Romano ng mga kasundaluhan, ana sa si Pedro sa layong nga bahay, kung naglantaw kang Ginoong Jesus, kung limot siya, wala siya kailan niya. After Jesus died and rose again, he appeared to Peter again. O si Ginoong Jesucristo samtang nabanang na siya, katong panang nabanang siya, nagpakita kayo usab siya kang Pedro. And he called Peter, Peter, feed my sheep. Kung lingon kayo siya kang Pedro, baka na akong mga karnero. John chapter 21 verse 15 to 18 mentions. Diya sa Juan 21, 15 hangtod 18. Juan 21, 15 hangtod 18. When they had finished eating, Jesus said to the Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than these? Yes, Lord, he said.
You know that I love you. Jesus said, Peter, my lambs. Again, Jesus said, Simon, son of John, do you love me? He answered, yes, Lord. You know that I love you. Jesus said, take care of my sheep. The third time he said to me, Simon, anak ni Juan, gigugma mo ba ako? Si Simon mitubag magsab, O Ginoo, nasayod ka magigugma ko ikaw. Si Jesus mingon kaniya, di man ang ako mga kanalo. Kunya sa ikatulungi kayo si Jesus mingon, Simon, anak ni Juan, gigugma mo ba ako? Si Pedro nasubututi pangutana, man siya na Jesus sa ikatulungi kayo, gigugma mo ba ako? Si Pedro mingon kaniya, Ginoo, nasayod ka sa tanan, nasayod ka magigugma ko ikaw. Si Jesus mingon kaniya, at imanang ako, mga kanilo, sundian ko ikaw, sa matod ang sa batanan ba ikaw, kapay ikaw, raang nagbako sa imong kagalingon, ug nakatawa sa bisan, di nga gusto mong atuan. Apan katigulang na nimo, ito pa mo ang imong mga kamot, ug lain na ang magbakos, alang kanimong daton ka sa dapit nga dili mo gustong atuan. Amen. We can learn the truth through these scriptures. Apostle Peter denied Jesus Christ 3 times. But Jesus questioned 3 times, do you love me truly? O sama kayo diani, ato kayo maisabtan, si Pedro, gipangutan kayo ni Ginoong Kristo. But Jesus Christ come back again to encourage them and challenge them. Kapan mubalik, pagyapon si Ginoong Kristo, aron tasikon o ayungon sila. As a Christian life, we must be steadfast in our holy life. O isip po sa Kristohanon, kinahanglan kitang malingon unta sa pagkinabuhi ng Kristohanon. Sometimes it seems like good Christian, holy Christians, but sometimes continue deny. Sama kayo nga, ato makita ang uban nga, sama nga mayo kayo ang Kristohanon, balaan kayo, apan sa likod ay gabahin, kanunay di ay naglimot o naglimot kanunay ni Kristo. That's why Bible says, repent, every one of you. If you did not repent, I'll take up your stand this year. O sama kayo niya na, si Ginoong Kristo kanunay nagingon nga, pag inulsol ka mo, ibiyahin ninyo yung mga sala, kung dili kamo mag-inulsol, paon kayo niya lang para sa atong kinabuhi. So we must be repent as a Christians in all our Christian lives when we live on this world. O sama kayo nga, kailangan kita mag-inulsol sa kanunay, samtang niya pagkita niya kalibutan. Bible says Jesus endured extreme the physical pain to save sinners. Diatos pa kayo ni Ginoong Kristo ang pisikal latos sa mga makasasala. Mark chapter 15 verse 25 says, Marcos 15:25. we read the word together. Marcos 15:25. Tuhan terbasa. It was a night in the morning when they crucified Jesus Christ. And then verse 36. And noon darkness came over the whole land until in the afternoon. Verses 37 to 38. While the loud crowds Jesus pressed his life, the curtain of the temple was torn in two from top to bottom. Amen. Jesus crucified on the cross 6 hours. O si Ginoong Jesucristo, anaagayon siya dito sa cross sunod sa pagdong kayong kauras. And then finally, the temple of the curtain divided from the top to bottom and then become a wonderful Christians when we believe that once. O gumanti yun niya na nakisig din ang mga tabil dito sa templo
seksual ng mga katawag. Because Jesus divided the curtain of the temple of the Lord. Kaya ihibo gayod nga nakisip ang maugayod na tela na kulang gayod sa balahan nga dati kung mas balahan na dati. Through his death on the cross with his bodies. Kung pinagira gayod sa iya gayod kamatayon dito sa krus, diya sa iyong lawas. That's why your body is the temple of the Lord. Kung maugayod niya na mga mga lawas, templo sa Ginoo. That's why do not make a trouble with your bodies. Dili na to yung kasama ka itong mga lawas. This is the very dangerous in your life to make trouble with your mouth, with your drinking and something doing what you are doing. It's very dangerous for God Almighty. Kung munang kini makalilisa kayo at tubangan sa Diyos, kanang magawat kita sa sayot na butang, pinagisa itong mga lawas, pag inom-inom o pagkulingayag, iinig gamit kinilawasan. That's why if you live a holy life, you must be very careful doing everything in this world. Kung ganahan ka magkinabuhi o balaan ng kinabuhi, analan kita mga maimat o binatayo sa atong mga ibang buwan. Keep your mind, protection your mind with the message of Jesus Christ. So, ato kayong pag-tipigan ato mga una, atong pag-proteksyonan ato mga una, pinagigil sa mensahe ni Ginoong Jesucristo. That's why I tell you the truth. Do not avail the Facebook very much. Do not follow the false believers. Manang dili kayo nato kanunay, pag-abrihan nato mga Facebook o dili nato sundon ang mga meaning ng mga magtotoo. They seems like good, but their message, their teaching will destroy your life. Sama kayo na maayo kayo silang paglalataon kapag ang ilang mga misay dili maayo. So we must be careful what the Bible tells us. Nang kinahanglan kita nga magbinantayon o ato pagatipigan ang matag misay sa Biblia. Jesus Christ entered the world of death for 3 days. Kung si Ginoong Jesucristo miadto kayo sa lugar sa kamatayon, sa dapit sa kamatayon, sulod sa tulong adlaw. Mark chapter 9:31 says, Marcos 9:31. because he was teaching his disciples, he said to them, the Son of Man is going to be delivered into the hand of men. They will kill him and after 6 days he will rise. Sa mga tao, o pati nila siya apan, mabanang tapos sa tulong adlaw. When Jesus alive on this world, he was prophesied to disciples. O sa diya ngayon nga nahimugso si Ginoong Jesucristo diri sa kalibutan, nang propesiya ngayon siya kubangan sa iyong mga disipulo. And 1 Corinthians chapter 15 verses 8 to 4 says, Unang Korinto kapitulo 15:3 hangtod 4. For what I received passed on to you as a first important, I died for our sins according to the Scripture. Then he was buried, then he was raised on the seventh day according to the Scriptures. Ginugong siya ug sa ikatulong adlaw gibanaw sumala sa naisulat sa kasulatan. Today memorize mentioned about this one very clearly. So, ang atong memory verse, atong gimemorya ganina mao gyud kini atong gibasa karon. That's why I hope and pray all church members follow the instruction of the church. Do not follow the others' teachings. So, naglaom kayo si pastor nga ato kayo pagasundan ng tanan ng mga napaymangno o mga instruction diri kayo sa simbahan ug dili ta mosunod sa mga lain nga mga instruction. According to the Jesus prophesied, many false prophets, false teachers of the law appear in the world, ladies. Kung sumala kayo sa naisulat sa Biblia nga doon na nakalaya ng mga tao, mining ang mga propeta, mining ang mga magsasagil sa pulong sa Ginoo sa tibuok yung kalibutan. But most of you church members cannot distinguish who is the false teacher, false believers. O kadaganan din sa membro sa kasimbahan
That's why we must very carefully listen to the instruction of our churches. Nga kinahanglan kita manimati gyud kagayo sa tanang nga paymangno o pagmantog sa simbahan. So, number 3, only the cross of Jesus Christ is our pride and the crowns. O kang ikatulo, mao ang cross ni Ginoong Jesucristo mao atong garbog atong puro-puro o korona sa kinabuhi. If you follow the cross of Jesus Christ according to the Bible, you will receive the crown of life in your life. O kung ato kayo pagatibigan ang cross ni Ginoong Jesucristo mutuo kayo dinhi ang makadawat kayo kita ni puro sa kinabuhi. The place where God accomplished the salvation of mankind, Bible says John chapter 3:16. O kini ang dapit din ng Dios na higpit kayo sa kaluwasan sa tanan ng mga katawan. Juan 3:16. For God so loved the world that He gave His kayo Son. sa Dios sa kalibutan, ug tungod niini gihatag niya O the Son that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. sa kinabuhi tayo. Because of the Jesus Christ is the true God and the eternal life, there is no other God. Tungod kay sa Ginoong Jesucristo, siya ang matuod na Dios, ug siya ang kinabuhi tayo ug wala na ilaing Dios kawas kaniya. But in this world, in the Philippines, they made many another God, another statues, and bow down and touch them. O apat sa tibuok kalibutan lakip na diri sa Pilipinas, adunay mga nagkatayang mga Dios-Dios o ilang kinigalagaran ug gisimba bisan uyok kong paningin. Bible says, do not touch the unclean things anymore. Do not touch it. Do not bow down to them. O gingon ang Biblia nga ayaw kayo pagkaritapa ang mga dili maayo o dili ilong ang mga bota o dili kayo nato kini trial o guni. When you touch the unclean things and unclean statues, unclean image of God, you cannot enter the kingdom of heaven. Surely, Bible says this. O bisan pagani bisan sa pagunit ng ining mga Dios-Dios sa pagsimba pagyukmo dili ingon kayo ang Biblia nga klaro kayo dili gyud ta makasulod sa gingharian sa langit. Because your conscience, your spiritual part, dead. Tungod kayo ng atong konsensya ang atong mga pagbati na imo kayong patay. God loves you so much, Israel people. O ang Dios nagugma kayo pagayo sa tanan kayo nga mga Israelita. God selected the Israel people from the beginning. O giluwas kayo sa Dios ang mga Israelita sukat pa sa sinugdanan. But why God forsaken the Israel people? Kapag nga naman nagitaligdan sa Dios ang mga Israelita. But they did not obey the word of God. They made another God. They touched another God and stretches continuously. Tungod kayo kay isupak kayo sila sa labing gamanan na Dios, misimba sila o miyumpag sila lain na Dios o bisan misimba o midahig sila niini. That's why the people of Israel, most of them, 80%, could not enter the promised land of Canaan. Kung mo gayon na ang nahitabo, kadaghanan gayon, kanila mo na gayon nakasulod sa yutang mag-isahan sa Dios. That was the very important example how to live as a Christian. Kung mo gayon na ang kusaka ka ng itan, saan ang pagkinabuhi ng Kristyano? That's why we need to believe in Jesus Christ. Why? Una, nga naman nga tuon nato si Ginoong Jesucristo. John chapter 19 verse 30. O Juan 19:30. Atong pagkabasa o Juan 19:30, dungan tagbasa. When he had received the drink, Jesus said, "It is finished." With that, he bowed his head and gave up his spirit. This is the final message to Jesus Christ. It is finished. Kung mo gayon ni ang katapusan ng mensahe ni Ginoong Jesucristo nga natapos na. This is the message. Why do we need to take a cross in our lives? O mo ni ang mensahe nga manok man, ang kinahanglan nato nga pasanon
Because Jesus Christ made it completely good righteousness through His death on the crosses. Tungod kay sa Ginoong Kristo nag-ipit yun sa tanang butang, pinakigay yun sa iyang kamatayon dito sa cross. That's why Jesus said to the disciples, if you want to follow me, take my cross first. Ang mga naringan kayo siya sa iya kayong pulong kung ganun daw musulot ka na ko, basta nang gayon mo ko galing cross. The cross of Jesus Christ meaning is the sacrifice for God, for the church, for the believer, for the people. So, ang cross ngayon, nagpasabot ngayon tining pagsakripisyo alang sa Diyos, pagsakripisyo alang sa atong isip na tao. How much did you sacrifice for the church, for the Jesus Christ? Unsa man kabugat ang inyong gibuhat nga pagsakripisyo alang kang Ginoong Kristo alang sa simbahan. God will test your life first. We have times 8:30 morning worship starting. O ang Dios gyud kanunay gyud nga susi sa atong kinabuhi nga ang pagsugod sa atong pagdayo sa buhi nga Dios alas 8:30 sa buntag. Before the 8:30 a.m., you alive the church preparing worship service to God Almighty. This is the important sacrifice in your life. Magsama kayo niini nga ang sugod sa atong pagdayo alas 8:30 sa buntag ug sa wala pa dili pa kini moabot kinahanglan aniya na kita dinhi tanan sa simbahan ug mag-andam sa pagdayo sa buhi nga Dios. Why God made a time? Why do we have times? Nganuman nga ang Dios nagbuhat og oras, nganuman nga giyatagan niya oras no kanusa ta magsugod. God gave us the time. Keep to the time. It wills. Og ang Dios nagatag ka natong oras og kinahanglan natong pagtipigan atong ato gayong atimanon o ato gayong lantawon sige ang oras. Another word is, if we do not keep the time, you are denying Jesus Christ very well. Kasama kayong kasama kayong lain, niya na kung dili kayo magtipig kayo sa saktong nga oras, sama kayo niya na atong gilingog si Ginoong Jesus. Jesus commanded us, go to the world and preaching the gospel to all peoples. Kung sama kayo niya na si Ginoong Kristo, usap nag-ingon nga, dakas sa tibuok kalibutan ng isang iyang mga maayong balita sa tanang katawan. If you do not preaching the gospel, you are denying Jesus Christ messages. Kung wala kayo usap na sa inyo sa mayong balita ni Ginoong Kristo, ato usap pilimon si Ginoong Jesus. So you must understanding what the Bible tells us. I can explain about this verse. So mga kinahanglan nato nga pamalandungan kining mayong balita ni Ginoong Kristo. The cross is the where God completely disarmed the evil spirits. Dito sa cross din ng Diyos, sa hingpit kayo, yung kasa niya ang katungkol sa kawan. Bible says in John chapter 12, verse 31 to 32. Sa Juan 12:31 hanggang sa 32. Juan 12:31 hanggang sa 32. So, Now is the time for judgment on this world. Now the prince of this world will be dragged out. And when I am lifted up from the earth, will draw all people to myself. Amen. Jesus himself will say to the people, Jesus Christ destroyed all kind of evil spirit working to his death. O karon kayo nato kayo giskutan kayo dinhi nga sige nung sa Kristo yung kasan ang katungod sa kawan pinagi kayo sa iyang kamatayon dito sa cross. Bible says in Colossians chapter 2 verse 15. Colosas 2:15. And having disarmed the power and the authority, he made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. Amen. When Jesus crucified on the cross, there is the high priest, elders of the church, many high position members attended there. Sa diya kayo nga ginasan si Ginoong Kristo dito sa cross, tanaw sa mga kadagkuan sa mga pari, adunay mga dagko, mga rangko, mga katao, o kanang sa
leaders of the church rejoice with their heart when Jesus died on the cross. Jesus dies. O ang mga pangulo sa kasimbahan, bisan ng mga anong pari nila, o ang mga tao, mga tunay tagas karangko, nalipay sila pagkayo, nga si Ginoong Jesucristo, ilansang dito sa krus. But after third day, Almighty God raised Jesus Christ from the dead. Kapan, si Ginoong Jesucristo, alabing kamanan na Diyos, gibanaw niya si Ginoong Jesucristo, maman ang tulukan niya. Through Jesus' resurrection, His body, all kingdom of the world will be bowed down to Jesus Christ. So, pinagi kayo sa iyo kayong pagpakamatay dito sa krus sa iyong pagkabanaw, ang tanang mga tao, muyupo kayo ng Ginoong Jesus. So, we must believe the scriptures, understanding what the Bible tells us, and then we'll become a very strong Christian warriors. Huwag mo nang kinaulan kayo na ito pamalandungan, ang mayong balita ni Ginoong Jesucristo, huwag ato kayo na susiyon, kining mayong balita ni Ginoong Jesus, pero nahimong pagkita nga likod nga Kristohan. The Bible teaching us, you are the loyal priesthood, you are the ambassador of God Almighty. Huwag niingon kayo ang Biblia nga, kita ang mga hari-anong pari ni Ginoong Jesucristo, kita ang iyang mga balaang katawan. This is the very powerful authority from God Almighty. O kini yung usa ka labing dako kayo nga gahom nga gikan ni Ginoong Jesucristo. But people, most of the people, Christian, cannot available this authority. Kapag dagan kayo mga tao, mga Kristohano, nga dili makagamit ni imong otoridad ni Jesus. Because they are the foolishness, cannot understanding Bible, that's why they cannot available. Naisama sila sa mga buwang-buwang nga dili kayo sila kasabot kung sa ang nasa Biblia. So we must learn how to available our authority as a loyal priesthood, as an ambassador of the kingdom of God. Huwag mo na kinanglan na ito mamaisapkan. Kung saan mo na ito paggamit kining otoridad, isip pangari-anong pari ni Ginoong Jesucristo, iyang mga ambasador. Jesus teaching us about this one, how can we available? Mark chapter 16 verse 17. Diya sa Marcos 16:7. Mark chapter 16 verse 17. Dumatag ka sa Marcos Kapitulo 16:17. And these signs will accompany those who believe in my name. They will drive out demons, they will speak in new tongues, they will pick up the snakes in their hand. When they believe they will put them, it will not get them at all. They will place their hand on sick people and they will get well. This is the authority from Jesus Christ to all believers. Kung mo na kayo ang otoridad o dahong nga gihatag ni Ginoong Jesucristo sa tanan ng mutuo. Amen. As a believers, we can drive out demons with speaking new tongues. Isip mga katawan ni Ginoong Jesucristo, makahimo gayon kita pag sulti yung nagkalain-lain kinulungan o makaingiling kita mga yawa. And the devil speak obey your messages. Kung ka na kayong daotang espiritu, mutuo kayo na musunod sa imo kayong nandun. When you put the sick people, they will get well. Kung itapiyon ang tumakamot sa mga masakiton, sila kayo makabatunog kayo ba? The Bible promises to all of the Christians. O ang Biblia kayo nagsaad sa tanan ng mga Kristohano. If you are the Christians, believe in Jesus Christ, you can avail this authority in your lives. Kung ka mo sa Kristohano, makayo ka mo paggamit ni inyong mga otoridad. And then you will be happiness and rejoice in your lives. Kung mapunog kayo mo sa kalipay o pumayag sa inyong kinabuhi. I am rejoicing my life when the happiness is. Kung nalipay kayo palayo si Pastor sa iyang pagkinabuhi. Because I can understand what kind of authority gave me from God Almighty and Jesus Christ. Kung ginasabtan kayo palayo ni Pastor kung sa mga otoridad, mga tuhong ang gitugyan ni Ginoong Jesucristo nga ng kaniya. As a man, I have no power. Isip mo sa katao, lagi kahong si Pastor. But as a believer in Jesus Christ, I have powers. Kapag
understanding Bible, you can available your authority to drive out demon spirit and heal the sick people, deliver the good news to all peoples. Sa ato, pinagi sa ato kay pagsabot sa mayong balitan ni Ginoong Jesucristo, makasangyaw kita nini sa ato isig na tao, nakailing kita mga yawa, o makakayo kita sa mayong balatilan. This morning during the memory verse, I could hear the voice of God very clearly through the small children memory verses. Na doon kayo ni Pastor ang tingog sa Dios, ganina, pinagi kayo sa usa ka bata na memorya sa mayong balitan sa Dios. Even though she is very small, elementary, but her voice is very clearly and powerful. Isang doon siya sa kabata or wala pa naingkot nga pagkabata o ganapa sa elementary, kapananiyaw kayong tingog, daunog kayo, klaro kayo. That's why I could hear the voice of God very clearly through her memory verses. Kung wala na dumugin pagayon ni Pastor ang tingog sa Dios, pinagi sa iyang pagmimorya. We can preaching the gospel likewise. Kung makasangyo kita sa mayong milita, sa mayong hindi. Also, Holy Song, during the Holy Song, we can hear the voice of God very clearly. Kung sama kayo sa akong pagdaig sa atong buhay nga Dios, atong sa patungod ang tingog ni Ginoong Hesus. That's why Bible says, in the believers, we must worship in spirit and truth. Walang ingon kayo sa Biblia nga, isip mo sa kamagtotoo, kinahanglan kita nga magdaig sa tibok kasi kailangan ng Espiritu. And then you can receive the power of God very clearly. Kung madawatan kayo ninyo ang gawang sa Diyos, naklaro kayo. Bible says, Romans chapter 8 verse 1 2. Nato kita sa Roma Kapitulo 8, unang ang 2. Romans chapter 8 verse 1 2. Roma Kapitulo 8. Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Because through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives life has saved from the law of sin and death. In Christ Jesus, there is no condemnation. But I give you instruction to repent your life. Preaching the message for repentance is not condemnation. Ang pagsangyaw kayo sa mayong balita sa pagkinulsol dili kayo kini sama nga yung manang ang makrisig ka tao. I bring the message for repentance to your life and return to God Almighty and Jesus Christ. Nagdala kita nining mao minsaya alam kayo nga makasusi ng tao sa iya ginubot sa iyang kilaboy ug maginulsol. Because our God and Jesus Christ want to make you wonderful Christians. Tungod kay ang atong nabigamanan ni Dios at si Ginoong Jesucristo, buot kayo ni mahimong kanato nga mga maayong nga mga Kristiyano. So, listen to the message of God very clearly. Manang atong paminamon ang mga mensahe ni Ginoong Jesucristo kakayo. The way to boldly enter the most holy place where God is opened through the blood of Jesus Christ the cross. Ang dalan nga maisugod kita nga makasulod kayo sa mas balaan nga dapit nga diin natuan dito ang Dios, maabli lamang kining pinagi sa dugo ni Ginoong Jesucristo dito sa cross. The Bible says in Hebrews chapter 10, 19 to 20. Diyan sa Hebreo Kapitulo 10, versikulo 19 hangtod 20. Hebreo 10, 19 hangtod 20, tumatag-basa. Therefore, brothers and sisters, Usa ka since we maigsoon, have come to maihigpit kita to enter the sa most holy sa place pagsunod by sa the blood of Jesus Christ, by a pinagi sa Pinoy, when sa you Spirit sa open us niya. to the Usa ka county, that is His body. buhi nga gianan, lawas sa tabi, masa ato pa pinagi sa iyang kaugalingong lawas. Bible says many times Jesus Christ opened the curtain for your eyes. Ang Biblia kayo ganun din ang ingon, sa matag sa kanato, nagyablihan ni Ginoong Jesucristo ang maong tabil alang sa matag sa kanato. Through Jesus Christ's blood, we can enter the most holy
praise it very well. Ang pinagi kayo sa dugo ni Ginoong Jesucristo, makasunod kayo ta sa labing balaang dati. Without the blood of Jesus Christ, we cannot enter the most holy places. Kung wala kayo ang dugo ni Ginoong Jesucristo, dili kayo ta makasunod sa labing balaang dati. That's why attending the church on time before the starting worship song is the most important. Unang ang pagtambong kayo diri sa simbahan, nga wala pa ang oras sa pagsugod, alas 8:30, maayo kayo nga pinuhatan. I tell you the truth for the salvation of your souls. Nagsulti kami niini sa kamatuoran alang sa kaluwasan sa inyong mga kalag. You can make a purified heart by the blood of Jesus Christ. Makaibog kita nga makabatulog mo ting kasi pinagi sa dugo ni Ginoong Jesucristo. And then you can understand the 2 Corinthians chapter 5 verse 1. Kung diyan sa ikaduhang Korinto kapitulo 5 versikulo 1, ikaduhang Korinto 5. For we know that if the city that you is destroyed, we never believe God, eternal house in heaven, not built by human hands. Why we don't need to worry about our deaths? Because of the Bible promise, we have a new house in the kingdom of heaven by made hand of God. Our Father in heaven is very good. He built the house in the kingdom of heaven for you and I. Jesus promised, I am going to the heaven and prepare for your house Lord, and I will come back, take you to the kingdom where I am. Bible promise for you and I. That's why we must study, listen to the message of God, and carefully, and studying Bible, continue meditate the word of God, memory verse, and enjoy life. We will be very rejoice all the times. Sama kayo ni Ana, pagkamalando kayo sa pulong sa Ginoo, pagsangyo sa mayong balita sa buhay nga Dios, pagmemorya sa pulong sa Ginoo, sa kanindot kayo kapahagi, ang mayimot na makanindot sa kakaswado. Reading Bible, memory verse, and practice evangelism is the sacrifice for Jesus Christ. Kini kayo mga pagdambo, kini ato pagsangyo sa mayong balita sa buhay nga Dios, kini ato pagmemorya, kini ato pagdaig, usan ni ka pananglitan, or usan ni ka butang, ang mga kayo'y makahimaya o pagsakripisyo nga nakaginong sa Kristo. When I was studying theological college, we were studying memory verse, continually 80 verse, 100 verse, continue exams. O sa niya kayo nga nag-spila pa si Pastor sa Theological Seminary, doon na kayo mga kaigayunan nga mag-memorya sila 80 ka mga memory verse atong sa kagatos nga mga memory verse. That's why for 4 years studying Bible theological college, we must memorize more than 1,000 scriptures. Pag muna nga sa upat ka tuig sa iyo kayong pag-spila niya sa theological school, kinanglan sila mong memorya o lapaw sa isa kalibog ka mga ulong sa Ginoo. If we do not memorize verse, we cannot pass the colleges. Kung dili sila makamemorya sa mga ulong sa Ginoo, dili sila lampos. Just I was obey the word of God and the school instructions. O gitungan kayo lamang niya ang mga mandong sa Dios o sa mandong sa simbahan. Now this church instruction is not difficult for you. O karon mo sa ang mga pagmando mga paimangos si Mandili kayo Kristo. Every day, so
Bibles. O kanadla, gamay lamang kabayan sa Biblia ang atong ipagbasa. And reading Bible, meditate Bible, memorize verses. O padayon sa pagbasa sa pulong sa Ginoo, pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, pagmemorya sa pulong sa Ginoo. And the gathering practice song and evangelism. O panagtapon, kayo sa pagbansay, o sa pagsalyo sa pulong sa Ginoo. If you live a holy life with Jesus Christ in the kingdom of heaven forever, you can practice and just obey step by steps. Kung ganahan kayo tamang buyong kayo sa gingarihan sa patong na bigamanan ni Dios, makaibog kayo kita pagbuhat ni mga utama. You will find rejoice life in your hearts. Kung makabaton kayo kita o kalipay, tinuod ka kalipay, nga nagitan kayo sa atong kasiglasin. This is the meaning of the take a cross. Kung mo kini ang pasabot ni pagpasaan kayo sa mga krus. Greet each other, take a cross. Hallelujah. Praise the Lord God Almighty. The cross of Jesus Christ is our only hope and path to salvation that leads to heaven. Ang krus ni Ginoong Jesucristo mao lamang ang atong paglaom nga may makagiyan nato sa kaluwasan nga mo resulta gayon sa gingarihan sa langit. We must embrace the cross in our heart while we live on this earth. Ato gayong pagatibigan ang krus diri sa atong mga kasing-kasing samtang ang iyang mga kinabuhi diri sa kalibutan. And then we must worship and love the cross forever in heaven. Kung kinahanglan nato mga dahigon at ang higugmaon pagkayo ang krus sa hangtod sa kahangturan dito sa langit. We must live a life entered on the cross of Jesus Christ on us. And we must live a life centered on the cross in heaven. Kung kinahanglan ta magkinabuhi sa kinabuhi nga nasentro ang krus kay Ginoong Jesucristo dinhi sa kalibutan sama usab nga nagkinabuhi ta sa kinabuhi nga nasentro ang krus dito sa langit. Let us pray. Father God Almighty, we are sharing the gospel about the cross of Jesus Christ is the womb of our new life. All church members are starting a new life from today. Make a turning point for the glory of God, for rejoicing in their life very much. Thank you, Lord. Help me, help my brother and sister, all young people and children. To become a useful, powerful Christian, influence all knowledge of God along the Philippines and the Negros Island, all of the world. Help all of us. In Jesus' mighty name we pray. Say Amen. Praise the Lord. Everybody shouting, I can do it. I can do it. I can do it. I can do it. I can follow. I can follow. Church instruction. Amen.